Sa unang video ni Darwin Gitgano, sinabi niya na 405 kinumpile ni Pope Damaso ang Biblia. Bakit naniniwala ang mga Seventh-day Adventists na si Moses daw ang author ng mga aklat na yon? Gayong matagal nang naisulat yon, patay na si Moises. Kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. May sasagutin tayo. Tayo ay nandito naman sa daanan ng Office of Healing Exorcism. Kung napapansin po ninyo, may mga tao po rito ngayon na naka-attend para magpahiling doon sa taas. At sa pagkakataon pong ito ay may sasagutin po tayo. Yung video po ni Dan Maasin na bakit daw, paano daw nangyari na nakapag-compile si Pope Damaso ng Biblia sa panahon na siya ay namatay na. Sa unang video ni Darwin Gitgano, sinabi niya na 405 kinumpile ni Pope Damaso ang Biblia. Kinsay nag-compile sa Biblia? Si Papa Damaso sa tuig 405. Kung titingnan naman natin sa kasaysayan, si Pope Damaso ay namatay taong 384 AD. Ganito lang kasimple yun. Kung sa paanong paraan naniniwala ang mga Seventh-day Adventists na si Moses ang author ng the first 5 book of the Bible, yung Genesis, Exodo, Levitico, Deuteronomy, at yung Numbers, kung talaga ba na sila naniniwala na yung mga aklat na yon ay author ni Moises, yun ay katulad din sa pangyayari kay Pope Damaso. Bakit naniniwala ang mga Seventh-day Adventists na si Moses daw ang author ng mga aklat na yon? Gayong matagal nang naisulat yon, patay na si Moises. Ito na yan, kung ating babasahin, ito madala kong Biblia, ito ay Biblia ng isang Seventh-day Adventist na nagbigay sa akin ang Biblia. Ating basahin sa Biblia ang binigay niya, ha. Deuteronomy chapter 34. Chapter 34 ng aklat ng Deuteronomy, sa ang sabi ganito, tingnan ninyo, ha. Naniniwala ang mga Seventh-day Adventists na si Moises daw ang author ng aklat ng Deuteronomy. Ano bang sinasabi sa 34 verse 1? Tuloy natin na hanggang 6, okay? At sumampa si Moises mula sa mga kapatagan ng Moab sa bundok ng Nebo. Kung tama ang kanilang katuruan na si Moises daw ang author nito, dapat sana sinabi niya, at sumampa ako mula sa mga kapatagan ng Moab sa bundok ng Nebo. Yun sanang binanggit. Kaso ang binanggit, sumampa si Moises. Teka. Ano bang ginagawa niya? Nagagawa ba siya ng literatura? Eto, tuloy natin. At sumampa si Moises mula sa mga kapatagan ng Moab sa bundok ng Nebo sa taluktok ng Pisga na nasa tapat ng Jericho, at itinuro ng Panginoon ng buong lupain ng Galaad hanggang sa Dan, at ang buong Neftali, at ang lupain ng Ephraim at ng Manases, at ang buong lupain ng Huda hanggang sa dagat kalunuran, at ang timugan at ang kapatagan ng libis ng Jericho na bayan ng mga puno ng palma hanggang sa Soar. 4. At sinabi ng Panginoon sa kanya,
sa kanya. Ba't hindi sinabi at sinabi ng Panginoon sa akin? Di ba, Dan Maasin? Sabi ganito, ito ang lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na sinasabi, aking ibibigay sa iyong binhi, aking pinatingnan sa iyo ng iyong mga mata, ngunit hindi ka daraan doon. Sa gayoy si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay. Ala, paano siya naging author ng mga aklat na ito? Pati ba na pagkamatay niya, isinulat niya. Sa gayoy si Moses na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab. Ayon sa salita ng Panginoon. At kanyang inilibing siya sa libi sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Beth Peor. Ngunit sinumang tao ay hindi nakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. Sa madaling salita, bakit naniniwala ang Seventh-day Adventist na si Moises ang author ng Deuteronomio? Sinasabi dito, inilibing siya sa Moab. Anong ibig niyo sabihin? Siya ay lumabas sa kanyang libing para isulat ang Deuteronomy 34 at ipaalam ko saan siya inilibing. At nung namatay na siya, nag-compile siya ulit ng Biblia. Tingnan niyo pa. Ngayon, bakit naniniwala kami mga Katoliko na si Pope Damaso ang nag-aproba o nag-compile? Kasama kasi yung approval sa compilation eh. Yung compilation, maraming mga gawain yan. Yung listing, kasama yun sa compilation. Paano ka makakapag-compile kung walang listing? Di ba? Yung pag-coin, kasama sa compilation yun. Paano ka makakapag-compile kung walang coin? Kung naalala ninyo, tinanong ni Father Darwin si Pastor Rian Fuentes, paano makakapag-compile kung walang listing? Hindi yan sinagot ni Rian Fuentes. Paano natin makompile kung walang listing? Ayan. Okay. Paano? Okay. Silence, silence. Suspend the time first. Okay? Okay. Proceed with the answer. Relax. Sagot. Itong tanong, paano daw makumpile kung walang listing? I-compile mo dahil sabi ni moderator, bago mag-listing, bago magtawag bago mag-translate, meron ng compilation. Okay, mas maganda ihabol natin at itong ihabol, ano? Sabi ni Father Darwin, tanong ni Father Darwin, paano i-compile kung walang listing? Paano natin makompile kung walang listing? Sa madaling salita, mauuna ang listing bago mai-compile. Magkaroon muna ng listing bago mag-compile. Ang tanong, paano makapag-compile kung walang listing? Paano natin makompile kung walang listing? Ang sagot ni Rian Fuentes, i-compile mo muna bago ka mag-translate. Paano daw makumpile kung walang listing? I-compile mo. I-compile mo. I-compile mo. Dahil sabi ni moderator, bago mag-listing, bago magtawag bago mag-translate, bago mag-translate, meron ng compilation. Paano nga mag-compile kung walang listing? Yun ang tanong eh. Nasagot ba? Wala. Kaya nga, ang sabi mo kanina, hindi ho tema natin yung yung nasa canonization, hindi ho. Ang tema po natin, compilation. Kaya ang compile, sinagot mo kanina, parehas ba ang compile at saka list? Sabi mo, hindi. Tama nga, hindi nga pareho. Kaya nga ang tanong, paano makapag-compile kung walang listing? Ibig sabihin, mauuna ang listing bago ang compilation. Kaya talaga, tamang sagot ni Padre na ang listing, hindi siya compilation dahil ang listing ay bahagi ng compilation. Kaya ang tanong, paano makakapag-compile kung walang listing? Yon ang tanong. Nakita nyo? Napansin nyo ba na sinagot ni Rian Fuentes ng katanungan na paano makakapag-compile kung walang listing? Hindi nasagot.
Bakit? Ang listing ay bahagi ng pag-compile. Okay, tuloy pa natin. Ngayon, hindi naman may tatanggi ng karamihan. Alam ko pati mga scholar ng Adventista, hindi nila may tatanggi na walang sino mang Adventist ang nakapag-compile ng Biblia. Malakas ang loob ni Dan Maasi na banatan tayo sa compilation, lalo mas lang nag-i-compile na Biblia. Tandaan nyo ha, walang Sabadista nakapag-compile ng Christian Bible. Walang Seventh-day Adventist nakapag-compile ng Biblia, walang Sabadistang nakapag-compile ng Christian Bible. Dahil ko na lang ng term Christian Bible kasi minsan si Dan Maasin pinipulusok mo kasi tayo. Wala kang binanggit na Christian Bible. O, ako pa yung ako yung nagsabi noon. Siyempre ako yung mag-i-interpret noon. Ano ka ba? Eto naman tayo ngayon. Walang Seventh-day Adventist nakapag-compile ng Christian Bible. Nasaan kayo nung panahong yan? Yan ang malaki tanong dyan, no? Nasaan ang Seventh-day Adventist nung panahong kinukumpile ng Biblia? Bakit wala kayong ginawa doon? Ha? Yun ay isa sa mga ebidensya na wala pa sila noong kinukumpile ang Christian Bible. Ito naman tayo. Hindi rin may tanggi ng kahit sinumang scholar na si Pope Damaso ang nagbigay ng project kay St. Jerome para i-translate ang Biblia into Latin Vulgate. Hindi yan maitanggi ng kahit sinumang Seventh-day Adventist. Ngayon, ibig sabihin, gumawa si St. Jerome under sa utos ni Pope Damaso. Ngayon, nung natapos ni St. Jerome ang kanyang project, patay na si Pope Damasus. Ang tanong, kanino ba makikredit yung kanyang project? Yun ba ay makikredit doon sa sumunod na Pope o sa Pope na nag-utos? Siyempre, sa Pope na nag-utos, doon makikredit ang project ni St. Jerome kasi bago pa niya natapos ang kanyang project, may approval nang nangyari. Para bang ganito, bago nakaupo, ito, baka ano nila ito, no? Bago nakaupo si Bishop Ignatius bilang Bishop of Antioch, nag-iwan na ng instruction si Apostol Pedro na siya ang sumunod kay Bishop Evodius. Baka magtaka namang Sabadista naman yan, gawan ulit nila ng content na ang sabi ng Katoliko, si Apostol Pedro daw ang nag-appoint kay Bishop Ignatius para maging Bishop of Antioch. Paano nangyari yun? Matagal nang patay si Apostol Pedro. O baka sabihin na naman nila yan, ano? Unahan na lang natin. Si Apostol Pedro ang nag-appoint kay Bishop Ignatius na maging Bishop of Antioch. Ngunit sinabi niya yan noong buhay pa siya. At nang matapos na ang termino ni Bishop Evodius, automatic nang sumunod si Bishop Ignatius. Yan ha. Ngayon, ganun din kay Moises. Yung aklat ng Genesis, Exodo, Levitico, Deuteronomy, Numbers, yun ay sinabi nila si Moses ang author, pero totoo hindi siya dahil iba-iba mga sources noon. Pero sa kanya inattribute, sa kanya na i-credit, sa kanya na i-attribute ang gawain yung kaya sinasabi si Moses ang author ng Genesis to Deuteronomy. Si Moses ang author, pero matagal na siyang patay bago lumitaw ang mga librong yan. The same yan sa pangyayari kay Pope Damaso. Kaya sana, Danilo Maasin, bago ka tira ng tira, matuto ka munang mag-isip. Mas maganda ganito. Mas maganda na i-reconcile mo yung kontradiksyong nangyari sa pagitan ni Richard Thompson na official debater ninyo at saka ni Pastor Cristito Bacalares, kung saan sinabi ni Pastor Cristito Bacalares, sabi niya, kapag sinabi mo na ang founder ay tagapagtatag
malaki ang pagtutol ko. It might be lahi ang imong kahulugan. Kay inyong kahulugan niya na magtutukod man, di ko mo agree. Di ko mo agree. Di ko mo agree. Gayong sabi naman ni Richard Thompson, kapag sinabi mong founder, talagang tagapagtatag yan. Tinatanong ko kanina kay Brother Gomer, ano yung una sa term founder? Ito ba'y tagapagtatag o hindi tagapagtatag? Kay Brother Johnson, hindi pa niya natumbok pa rin. So, umaasa ako, Brother Richard, baka ikaw, masagot mo itong tanong ko na ito. Ano yung unawa nyo rito na ang Apostolic Church may founder? Yan yung ano yan yung main subject The Apostolic Church became an independent organization to the divine mandate of its founder, Jesus Christ. So, ang tanong ko dito, ano yung unawa ninyo sa term founder sa paragraph na ito? Okay. So, pag founder, madalian lang namang ano diyan, tagapagtatag. Pag founder, madalian lang namang ano diyan, tagapagtatag. Pag founder, madalian lang namang ano diyan, tagapagtatag. Tandaan nyo ang sinabi ni Pastor Cristito Bacalares, kapag sinabi mong tagapagtatag ang founder sa fundamental belief nila, page 167, ay tutol siya dyan. It might be lahi ang imong kahulugan. Kay inyong kahulugan niya na magtutukod man, di ko mo agree. Di ko mo agree. Di ko mo agree. At sabi naman ni Richard Thompson, pag sinabing founder, tagapagtatag yan. Pag founder, madalian lang namang ano diyan, tagapagtatag. Di ko mo agree. Pag founder, madalian lang namang ano diyan, tagapagtatag. Di ko mo agree. Pag founder, madalian lang namang ano diyan, tagapagtatag. Di ko mo agree. Magkasalungat yung dalawa. Mas maganda siguro than maasin kung yan ang i-reconcile mo. Hindi yung mag-focus ka sa compilation, wala namang isa sa mga yan ang nagawa ng Seventh-day Adventist. Maraming salamat po. To make his message known is our responsibility.